Everyone, again here our Bible verse for today is all about Job chapter 14 verse 5. A person's day are determined. You have the grid, the numbers of his month, and have set limits cannot exceed. So sa Tagalog, simula pa lang inakda na ang kanyang araw. Ibig sabihin, may tinakda ang Diyos na iyong kapanganakan, meron nakatakda ang Diyos na iyong kamatayan. So simula pa lang na tinakda ng araw at bilang na din ang kanyang mga buwan. Niligyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lagpasan. So napakagandang paalala po ito sa atin na ang katuruan natin ay God ordained the numbers of our days. Itinakda na ng Diyos yung dami ng araw na nalalagi natin dito sa mundo. And until now, kumbaga parang kailangan natin i-compute yung araw, yung natitira natin dito sa mundo. Kung alam mo yun na dapat ang prayer request natin, bigyan tayo ng Diyos ng edad na yung hanggang ma-accomplish natin yung dream or yung goal ng God sa buhay natin. Na yung prayer request natin is dapat nga meron kang timeline para sa sarili mo na alam mo yun, kahit 2050 yung panahon na gagawin natin yung best natin at ibibigay sa atin ni God yung will niya, yung will of God, na grace of God sa buhay natin. So anytime kasi po tayong kuhanin ng Diyos. Bukas, later. So, dapat, yung sinasabi dito sa verse na to, alam na ng Diyos, nakita na ng Diyos. Your eyes, soul, my informed body, and the days ordained of me were written in your book before of the came to be. So, ako yung nakita na. Hindi pa man sinisilang tayo yung nakikita na. Batid ng Diyos yung haba ng buhay natin, naka-ordain na, nakatakda na kung gaano kahaba yung buhay natin. So, sigad lang nakakaalam kung ilang taon yung itatagal natin. Kumbaga siya lang ang nakakaalam lahat. At kung ilan na lang yung araw na ibinigay sa atin, yung mga araw na binibigay sa atin everyday, that is the gift of God na ini-enjoy natin yung oras, yung moment na binibigay sa atin ng Panginoon na dapat productive tayo na nagagamit natin para sa kaluwalhatian ni God, na everyday is an offering na Lord, today I will do my best for your glory, na dapat ganun yung mindset natin everyday, araw-araw, na regalo kasi ng Diyos sa atin yun yung bawat araw ng buhay natin na dapat ino-offer natin sa Diyos pabalik sa Kanya. So, God ordained us na kahit anong mangyari, hindi ka mapapahamak, hindi ka ma-aksidente kapag hindi mo pa oras, kasi si God lang nakakaalam lahat ng yan. So, kapag binigyan ka ng ganang araw or years sa buhay mo, alam mo yan, kahit yung pinakamasamang tao, hindi ka nila, gawa ka nila ng masama, hindi ka nila mapapatay, kasi si God lang ang nakakaalam. Alam mo yun, very comforting po ito para sa atin, na kapag ikaw namatay ka sa ganitong araw, yung pamilya mo alam na at that point in time. So dapat meron kang pinagdadasal na time frame mo kay God, at yun yung ginugol mo, indestructible yun. Hindi ka kayang wasakin ito, kasi walang taong kayang umagaw ng buhay mo hanggat hindi pa pinapahilot-tulutan yun ng Diyos. And God said a limit cannot exceed. Na dito sa talata natin, a person's days are determined. Itinakda na yung araw, yun, alam yun,
walang makaka-exceed sa taktang panahon na ibinigay sa atin ng God, na hindi natin kayang, kumbaga, kung sinet na ng God yun, hindi na natin kayang lagpasan yun. Kahit isang araw, hindi mo kayang idagdag sa ating buhay. Kahit isang araw, hindi natin kayang dagdagan yung buhay na meron tayo. So, in fact, kung kahit isang segundo pa yan. So, huwag ka mag-alala, huwag tayong mag-alala. Kasi, yung isang araw, yung isang segundo na minuto ng buhay natin, hindi natin kayang dagdagan yan. Hindi natin kaya extend yan. So, dapat wag tayo mag-worry. Ang hirap nun, no? Ang daling sabihin na wag tayo mag-worry, pero pag nandun ka na sa moment na yan, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? So, sigad lang ang makakatuldok ng buhay natin. Walang iba. Kumbaga, number 3, God desires for us to have a life worth living. Yung Diyos po, ito yung pinakaninais sa atin. Na yung lahat ng araw na ibinigay niya sa atin, ito yung magamit natin ng tama. Yung masasabi natin na yung buhay na makabuluhan, a life worth living. Kaya yung buhay natin dapat hindi yan sa pahabaan or sa patagalan. Yung buhay natin, yung laban natin is yung meaningful life. Yung buhay mo ba naging makabuluhan kasi si Jesus Christ 33 years lang. Si Jose Rizal daw 33 plus lang din, diba? Pero naging makabuluhan yung buhay nila. So, kung ikukumpara natin yung buhay natin or yung buhay ni Rizal sa ordinaryong Pilipino, diba? So, si Rizal, mas makabuluhan yung buhay niya kaysa doon sa isang tao na umabot ng 80, 90, pero hindi magiging makabuluhan yung buhay. So, Jesus Christ, 33 years old lang din, pero na-accomplish niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Na-accomplish niya yung mission niya dito sa mundo. And pagtapos ng mission niya dito sa mundo, that's it. Diba? Balik na siya dun sa langit. Umupo na siya sa trono niya. So, tayo po, pag nakalibing na, ito lang yung haba ng buhay natin. Yung life natin na ibinigay ng God sa atin. So, yung dash, yun mo pagkakasyahin. Diba yung dun sa anong tawag dito, sa tong, kung pag namatay ka, merong kung kailan ka pinanganak hanggang sa kailan ka nabuhay. Yung dash dun sa gitna na yon, dapat yun yung i-accomplish natin. Yung dash na yon is merong makabuluhan tayo magagawa sa buhay natin. May makabuluhan tayo magawa dito sa bansa natin, sa ministry, sa church, sa family natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin may pinapagawa si God na dapat natin ma-accomplish para maging makabuluhan yung buhay natin. And paano natin apply ito sa life natin? So, draft a long-term plan. Draft a long-term life plan sa buhay natin. Yung vision natin na gusto natin magawa sa buhay natin. And yung have a day-to-day plan. And that is the mission na gusto natin gawin sa buhay natin. Kasi pagka ginawa natin yan, align tayo. May destin tayo kung ano yung gusto natin accomplish sa buhay natin. Hindi lang money, hindi lang hindi lang iikutin yung buhay natin. And kapag sinurrender natin kay God yung life natin, kadalasan kasi wala tayong life plan pero kapag sinurrender natin kay God yun, i-direct niya tayo dun sa will na gusto niya at alam na natin, may direction na natin, nasasalamin na sa atin yung perspective natin, na settle na natin kung ano yung gusto natin gawin, na meron tayong life plan na sa habang panahon na yun magiging guidance natin kung ano yung gusto natin gawin sa buhay natin, diba? So, mas maganda yung life plan kaysa sa lifetime, diba? So, have a day-to-day plan basis, yung means kung paano tayo mabubuhay. So, meron tayong dapat vision sa buhay natin, kung ano yung gagawin natin, yung mga ma-accomplish natin, and sa pahintulot ng Panginoon yun. And commit to your God given mission. So, kung ano yung mission ni God, mag-commit tayo. Hindi natin alam kung ano yun, pero buksan mo yung isip mo, yung puso mo, ibibigay niya sa'yo kung ano yung